Hello, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa namang proteksyon para sa kulam, inggit, barang, or palipad hangin ang ating ituturo sa inyo. Kung ikaw ay isang tao na kulang sa pananampalataya or negatibo, ikaw ay negatibong tao, ay napakadali mo lamang talaban ng mga ganitong uri ng mga itim na mahika. Kaya naman, mas maganda kung tayo ay may proteksyon. Lalo na kung ikaw ay nakaranas na ng mga ganito. Kung halimbawa ikaw ay nakaranas na ng makulam, nakakaranas na ng mabarang, or alam mong maraming taong nainggit sa'yo, ay maganda po itong gawing proteksyon para sa ating sarili at sa ating pamilya. Ang atin po lamang kailangan dito ay kandilang puti na hindi pa po nagamit. Kailangan din natin ng isang pirasong bawang. Kailangan din natin ng isang balatan po ang bawang. Kailangan natin ng perdeble, ballpen, or karayom. Ayan. At kailangan natin ng asin. Kailangan din po natin ng asin. Rock salt lamang po ang gagamitin, yung purong asin. Wag na wag po kayong gumamit ng iodized salt dito. Dapat ang gagamiting asin ay purong asin po lamang. Okay. Ngayon, sa kandila, ang ating gagawin ay isulat mo ang iyong kumplitong pangalan. Magmula ka dito hanggang pataas. Kumplitong pangalan, ibig sabihin po ay kasama ang ating apelyido. Isulat mo ito sa kandila. Ngayon, pag nausulat mo na ang iyong kumplitong pangalan sa kandila, ay hawakan mo ito at ipikit ang iyong mata at humiling ka ng buong puso. Humiling ka sa Kanya na gabayan ka, proteksyonan ka sa anumang klaseng mga itim na mahika gaya na lang inggit, kulam, barang at palipad hangin. Paulit-ulit mo itong hilingin. Paulit-ulit mo itong hilingin sa Kanya, pati na rin ang pagkakaroon mo ng maliwanag, katiwasayan ng puso at ng iyong isipan. Pagkatapos po, ay kuhanin mo ang baso na kung saan mo inilagay ang asin. Dapat po ang ating baso ay clear po. Kahit plastic, basta po ay clear po ang ating baso. Ayan, ito po ang ating asin. Pagkatapos po ay ilagay natin ang isang pirasong bawang sa gilid. Ayan. Ayan. At ilagay naman natin dito ang ating kandila. Itusok natin ang ating kandila. Ganyan. Pagkatapos po nito ay pumunta ka sa silangan. Gagawin mo ito ng alas 6 ng umaga or alas 6:30 hanggang alas 8:30 po lamang ng umaga. Alas 8:30 or 6:30 ng umaga hanggang alas 8 po ng alas 8:30 po ng umaga. Ngayon ay hawakan mo ito at sindihan mo ang kandila habang ikaw ay nakaharap sa silangan sa loob ng 30 minuto. Doon ay paulit-ulit mong usalin muli ang iyong kahilingan na kayo ay proteksyonan, kayo ng iyong buong pamilya sa tulong nila. Ang asin ay isang mabisang pangontra na sinamahan pa natin ng bawang. Ayan. Pagkatapos mo pong huling sa loob ng 30 minuto, ay pumasok ka sa loob ng inyong tahanan. Kung kayo ay may altar, ay ilalagay mo ito sa altar. Ilalagay mo ito sa altar ninyo, o kung wala naman, ay sa inyong center table. Tuwing umaga, alas 6 hanggang 8:30, ay sisindihan mo ang kandila sa loob ng 30 minuto. Araw-araw po yun hanggang sa tuluyang matunaw ang ating kandila. Ngayon, pag tuluyan ng matunaw ang ating kandila, ay hahayaan mo ang basong ito na nandun din ang ating kandila sa loob ng 30 days sa inyong tahanan. Sa loob po ng 30 days sa loob ng inyong tahanan. Pagkalipas po ng 30 days, ay saka lamang ito itapon. Maaaring ito ay ating ibuhol sa ating mga toilet bowl at saka natin ito i-flush. Ang kandila naman at ang ating bawang ay maaari na natin itong itapon. Ayan. Pagkatapos po ay maaari tayong uli gumawa ng proteksyon tulad lamang po ng ganito. Mainam din po ang pagkakaroon ng puno ng
atis sa inyong paligid. Puno ng atis, puno ng pandan, or ang puno po ng lubigan. Ito po ay mga kilalang pangontra sa kulam. Ang mabango, ang sa pandan ay napakabango ang amoy nito na kadalasang hinahalo sa mga pagkain, ngunit hindi sa mga tulad ng mangkukulam. Para sa kanila ay nakakalsulasok ang amoy ng pandan. Kaya naman, kung ikaw naman, pakiwari mo naman na ikaw ay nasa ilalim ng isang kulam, ang gagawin mo po ay magpakulo ka ng tubig ng dahon ng lubigan, 3 piraso. Katatlong piraso ay pakaluan mo ito sa tubig at gamitin mo itong panghuling banlaw sa iyong katawan. Gagamitin mo ang tubig na iyong pinakuluan, pero palamigin mo po muna syempre. Gamitin mo iyon, gagawin mo iyon araw-araw hanggang sa mararamdaman mo na unti-unti nang nawawala ang katas ng ang talab, or ang pakiwari mo ay ang itim na mahika. Saka ka lamang titigil sa pagpaligo noon kung nararamdaman mo na nawawala na ang bisa ng itim na mahika. Maganda rin ang pagdadala ng 3 pirasong dahon ng atis saan ka man mapunta, lalo na sa mga lugar na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung hindi mo kilala ang mga tao na iyong pupuntahan, ay mas maganda pong magdala ng 3 pirasong dahon ng atis upang makontraman ang mga taong may masamang binabalak sa iyo, lalo na ang may mga alam sa black magic. Ayan po lamang, sana po ay nakatulong ang video ito. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.